naramdaman ko po yung init ng inyong pag-welcome ba? Yung init ng inyong pagtanggap sa amin dito. Maraming salamat. Thank you, ma'am. Kinabahan ako sa inyong kanta talaga kanina. Sabi ko, patay, wala akong handa. Noong pong kinakanta yung You Raise Me Up, ito po ay alam nating lahat, kanta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At lagi ko po yung naririnig. Sa sasakyan niya, sa bahay niya, pinapatugtog niya yan. At alam niyo po, kanina, medyo na-touch ako sa kanta. Dahil naalala ko siya. At syempre, malayo siya sa ating lahat. At alam nyo, naalala ko din siya sa mga turo niya sa akin kanina. Dahil medyo syempre na ano yung damdamin ko sa kanta. Pero naalala ko, lagi sinasabi niya sa akin noong ako ay lumalaki, bawal umiyak. Mag-isip ka lang ng solusyon, always forward, bawal umiyak. Ito, hindi ako nagpaalam kay Kitty, pero sabihin ko na sa inyo, nung isang beses na magkasama kami sa pagbisita doon sa loob ng ICC Detention Unit, sinasabihan ko na yan sila lahat bago pumasok. Huwag kayo umiyak doon sa loob. Huwag kayo umiyak kasi magagalit yan. Huwag kayo umiyak. Yan beses yan. Isang beses, kasama ko si Kitty, hindi nakapagpigil. Kasi siya naman ay malapit talaga kay Pangulong Duterte. In fact, hanggang ngayon, pag merong pagkakataon, ay tumatabi pa din sa tulog si Kitty sa aming tatay. So umiyak. Gumanon na ako sa kanya. Tapos, nakita siya. Siyempre, nakita siya kasi gumaganyan doon eh. Tapos, pinagalitan. Your tears won't help. Diba? Oh. Nadagma ko. Sinundo niya ako sa paaralan. Tumatakbo ako papunta sa sasakyan. Tapos diretso, plak! Diretso talaga, flat. Medyo hindi pa ako nakaano kagad kasi nagulat ako sa nangyari sa akin eh. Masakit. Pero nakita ko, nakatingin yung tatay ko, nandun sa sasakyan eh. Tumaganyan na. Upo ako sa sasakyan, tapos sabi niya, huwag ka umiyak. Masakit eh, diba? Diretso eh. So ganon po, kahit noong nakwento ko na ito, noong nasa law school ako, iyak ako, sabi niya, hindi nakakatulong yaang iyak mo. Ang dapat mong iniisip kung ano yung solusyon sa problema. Kaya kanina, napakaganda nung kanta at naramdaman ko talaga siya dahil naalala ko yung tatay ko pero bawal umiyak. So, at alam niyo po, Attorney JV, totoo yan. Itim po ang nararamdaman nating lahat kung ano yung nangyayari sa bayan natin. Kaso po, kuya ko, sumama sa amin si Baste. So, kagagaling lang namin doon. Tapos, sa sobrang pagod ko, sa totoo lang din talaga, pagod na din talaga ako na magbiyahe doon. Kasi, ano ba yung biyahe doon? 6 hours plus 9 hours, no? 15 hours yon papunta. Tapos 15 hours yon pabalik. Tapos gagawin mo yon every 2 weeks. 15 hours, 15 hours. So napagod ako. Hindi ko na naayos yung aking gamit. Dahil umuwi lang kami ng isang araw. So umuwi kami ng 5, no? Tapos 6 nasa office tayo. Yes, umuwi kami ng June 5.
June 6, nasa office kami kasi kailangan namin magpirma at yung mga mag-oath-taking. Pwede ka din mag-oath-taking sa office namin. May schedule pa kami sa May 25 ata yun. At pagkatapos nun, June 6 ay aalis na kami. So sa sobrang pagod ko, yung maleta ko, suitcase ko, galing sa Hague. Yun ang dinala ko papunta sa biyahe namin. Galing kaming Vietnam. Sinama ko po yung anak ko, kami lang dalawa, at nagbiyahe kami ng Vietnam. So yung dala ko, yun ay galing sa Hague. At nakakatawa, dahil yung mga pasalubong na dapat maiwan sa Pilipinas, ay nandito po siya sa Malaysia. Nagaling. Ganyan, sobrang pagod ko, nasabi ko sa kasama ko, ilagay mo na lang yung 2 Filipiniana, ito dinagdag lang kasi nagkulang, 2 Filipiniana, ilagay mo na lang yung pasok mo, tapos padala mo na yan. Yan na yung check-in. So kahapon, naubusan na ako ng damit. Tapos, sabi ko sa laundry, sabi nila 24 hours pa daw. So hindi mabalik ka agad dito sa hotel. So sabi ko sa anak ko, punta tayo ng mall kasi kailangan ko bumili ng t-shirt. Dahil kailangan ko ng pangpalit, no? Yung pantulog, okay lang yun, paulit-ulit eh. Kahit nung nagsimula siya nung May 24, pabalik-balik siya. Okay lang yun. Pero yung sa panlakad, kailangan talaga, fresh, no?